Asaan na yung mga pink na mayayabang at matatalino kuno na nagalit dahil nagkaroon ng traffic sa EDSA nung mag-rally ang Iglesia ni Cristo? Ang dami niyong sinasabi. Bakit ngayon ang tahimik ninyo na hindi rin makadaan yung mga sasakyan ninyo dahil baha yung mga kalsada sa Metro Manila na dadaanan ninyo? Oy, shoutout muna kay Michael Tan. Brother, maraming salamat dito sa pinadala mong The Goat. Ganda. Bagay sa akin. Alam mo naman, wala na tayong buhok, kaya kailangan natin magsombrero. Maraming salamat, brother. Ingat ka palagi dyan. Hindi kayo makapagsalita ngayon. Hindi kayo makapagtuligsa ngayon. Dahil magiging illogical kayo. Nagalit kayo sa Iglesia ni Cristo kasi nagka-traffic. Pero yung traffic na dulot ng tubig baha, tahimik kayong mga animal kayo. Ang hahambog ninyo, you are hypocrites. Mga mapagpanggap kayong mga hinayupak kayo. Hindi na tama yung ginagawa ninyo. Hindi pagmamahal sa bansa ang pinapakita ninyo, kung hindi pagmamahal sa mga ego, pride at katarantaduhan ninyo. Yung totoo, kayong mga maiingay at malakas umatake sa pangalawang pangulo, kayo naman talaga ang totoong mga magnanakaw, hindi ba? Bilyon-bilyong salapi ang napupunta sa inyong mga kongresista at tanging liquidation by certification lamang ang nire-require ninyo sa paggasta ng salaping ito. Pero kung makapag-demand kayo ng transparency sa Office of the Vice President, wagas! Mga kababayan, tila nakakalimutan yata nitong si Claire Castro na hindi lang ang OVP ang public official sa bansang Pilipinas. Mula sa Office of the President, kasama lahat ng cabinet secretaries hanggang sa hudikatura, mga huwes, empleyado mula sa Supreme Court hanggang sa regional trial courts at lehislatura kasama lahat ng mga senador at kongresista, lahat pong iyan ay public officials. Subalit, bakit tila nakatuon ang mga mata nitong ehekutibo at lehislatura sa nag-iisang opisina lamang pagdating sa paggasta ng government funds? Alalahanin po sana ninyo at ito hindi naman lingid sa kaalaman ng taong bayan na noon pa man hindi gumagamit ng government funds si VP Sara sa kanyang mga biyahe papalabas ng bansa. Inaako niya po ang gastusin dito kahit pa man entitled siya sa kanyang mga official trips. Ngayon, kung may mga bodyguards man siyang kasama, huwag niyo nang questionin iyon sapagkat iyan ay kalakip na sa kanyang pagiging vice-presidente. Kagaya ng presidente, siya po ay kinakailangang maprotektahan talaga sapagkat pinagkatiwalaan po siya ng mahigit sa 32 milyong Pilipino sa posisyong iyan. Isa pa, huwag niyo pong tinitingnan ito sa kanyang katauhan dahil hindi po mismong ang katauhan niya si Inday Sara Duterte. Hindi po iyon ang pinoprotektahan ng mga security dito, kundi ang mismong posisyon na pinanghahawakan niya. Kahit sinong vice-presidente, may security talaga na kailangang paglaanan ng pondo. Lisod po, huwag imong pasagdan ang second highest position of the land. Masyado lang hong nakakatawa at nakakainis itong mga kongresista, kasama na dyan itong spokesperson ng Malacanang, na pilit kinukulayan ang lahat ng kilos ng vice-presidente sa pagnanais nila na masira ang imahe nito sa mata ng taong bayan. Mga kababayan, hindi po lingid sa kaalaman ng nakararami na habang sinisiraan ng mga kalaban si VP Sara, ay mas lalong dumarami ang sumusuporta sa kanya. Subalit, itong mga kongresista at Malacanang, sige pa rin sa kanilang pag-atake sa pangalawang pangulo. Wala na ba kayong ibang naisip na estratehiya talaga? Eto pa, may lumalabas na balita na gusto ng Malacanang na ipaaresto si VP Inday. Bakit? Hindi na ba gumagana ang impeachment strategy ninyo? Tagilid na ba talaga? Dito po ninyo makikita kung paanong desperado ang mga ito na mawala sa landas nila ang posibleng magiging balakid sa kanila sa 2028. Takot na ba kayong makulong dahil sa ginagawa nyong nakawan sa kaban ng bayan? Yung totoo, kayong mga maiingay at malakas umatake sa pangalawang pangulo, kayo naman talaga ang totoong mga magnanakaw, hindi ba? Sinisigaw nyo ang transparency at accountability. Hindi nyo nga mailabas kung paano nyo ginastos ang bilyon-bilyong budget ng mga opisina ninyo. Pwede ba magpakatotoo kayo bago nyo hanapan ng accountability sa 125 million pesos itong pangalawang pangulo?
Ibulatlat niyo muna kung paano at saan napunta ang budget na ipinagkatiwala sa inyo. Mga walang hiya kayo.